Kung makikita nyo itong switch dito, pwede siyang 110, pwedeng 220. So may flexibility ka pagka gagamitin mo sa Pilipinas. Tapos itong ating speaker binding post, itong nasa taas, speaker A ito, kaya dalawang paaris yan. Ito sa baba, speaker B, dalawang paaris din, kaya apat na speaker ang pwede nating i-connecta dyan. Hello, good day sa mga viewers at gasubaybay. Makikita nyo sa screen itong isang amplifier. Ang brand is Audio Source. Ang model AMP300. First time kong ma-encounter ang ganitong brand na amplifier. So samahan nyo ko ngayon, testingin natin kung anong quality ng tunog niya. Yung manual nito, nabasa ko na. So bibigyan ko kayo ng konting overview kung anong may expect natin sa ating pag-review dito sa amplifier na to. Sa pag-research ko, ang company nito ay nasa Portland, Oregon, USA. Pero itong product nila ginagawa din naman sa China. Mostly positive naman ang review ng mga nakagamit na. Consider nilang factor yung value o yung presyo, yung sound ng tunog at saka yung tibay, tumatagal daw. Ako naman na-intriga ko dahil nabasa ko yung mga feature niya, very interesting para sa akin. Lalo na itong speaker A and speaker B, ibig sabihin, apat na channel ang pwedeng gamitin, apat na speaker ang pwedeng ikabit. Discuss natin ngayon itong front panel nitong amplifier. Ito yung power button niya. I-discuss natin later on yan dahil merong mga switch sa likod na maapektuhan yung pag-power nitong amplifier. So ito sa tingin ko parang manual off and on ito. Ito naman yung button ng speaker, channel A at saka channel B. Binasa ko na yung manual, pwede silang pagsabayin. Ito yung knob ng balance ng speaker. Pag sa kaliwa mo't pinihit, lalakas yung kaliwa. Pag sa kanan, lalakas yung mga speaker. Itong very tricky dito, meron siya ditong nakalagay na volume trim, tapos meron siya ditong negative 12 decibel, dito plus 6 decibel. Ito para siyang binasa ko yung manual, para siyang kumbaga sa mixer, siya yung gain control. Kaya mamaya sa likod ng amplifier makikita nyo yung meron pang master level control doon mo pwedeng i-mute. Ito pagka binaba natin all the way dito sa baba, pag malakas yung signal ng source, maririnig mo pa rin yung output ng sound. Ayon din sa manual, ang pag-adjust ng volume setting, initially itong volume trim ilalagay sa maximum. Kaya nilagay ko na sa maximum ito. Tapos i-adjust natin yung master level control ng volume sa likod. Once na nakuha na natin yung akmang volume na gusto natin, iiwan na natin yung setting na yon sa likod. Tapos dito daw mag-a-adjust pagka ginagamit na. So mamaya pagka tinetesting na natin,
i-adjust ko na yung mga volume setting niya. Nandito na tayo ngayon sa likod nitong amplifier. Itong back panel naman ang i-discuss natin. Puntahan natin itong isang switch dito na gustong gusto ko ang feature na to. Kung makikita nyo itong switch dito, pwede siyang 110, pwedeng 220. So may flexibility ka pagka gagamitin mo sa Pilipinas. Tapos itong ating speaker binding post, itong nasa taas, speaker A ito, kaya dalawang paaris yan. Ito sa baba, speaker B, dalawang paaris din, kaya apat na speaker ang pwede nating i-connecta dyan. Yan ang pinaka main binding post ng mga speaker. Ito yung sinasabi ko kanina na yung power switch. Meron ditong trigger, auto at saka normal on. Naka-normal siya ngayon, ibig sabihin ang control ng power ng off and on manually, yung nasa harap. Pag nilagay ko ito sa auto, pag nakasense siya ng signal, magto-turn on siya automatic. Itong trigger naman, ito nakalagay dito yung 12 volt trigger. May nabibili kasing mga gadget na pwede mo i-connecta dito para magkaroon siya ng remote control. So kung meron kayong gadget na ganon, lagay nyo sa trigger, makokontrol nyo itong amplifier through remote control. Ito naman yung mode. Kung mababasa nyo, may stereo tsaka bridge. Pag linagay natin sa bridge yan, magiging mono siya. Kaya kung gusto nyo gamitin sa subwoofer, maganda itong amplifier na to. Pero hindi basta minove mo dito sa bridge yan, automatic bridge na, hindi. Kasi titignan nyo yung binding post ng speaker, ibang connection ng speaker. Susundin nyo lang ito. Oh. Pagka bridge, ito yung i-connecta nyo. Okay, punta tayo sa ibang picture. Balikan ko lang uli yung settings sa bridge. Pag ginamit nyo sa bridge mode, ang pwede nyong gamitin lang itong speaker A. Ito ang positive polarity. Itong pula na to magiging negative yan. So ito lang gagamitin nyo pag nag-bridge kayo. Okay? Punta ulit tayo ngayon dito sa ibang picture. Meron siya ditong delay timer. Ito, binasa ko yung manual. Gagamitin ito sa pag-set ng timing nitong input 1, line 1, ayun line 1. Itong line 2, itong input nito, siya ang primary input. Kung ano yung primary source ng signal nyo, itong gagamitin. Kaya tayo, itong gagamitin natin mamaya yung line 2. Pagka ginamit nyo yung line 1, magkakaroon kayo ng multi-zoning capacity nitong amplifier. Kaya maglalagay kayo ng extra speaker. Ito ang gagamitin na speaker. So maganda talaga ang feature nitong amplifier na to. Yung magiging output niya, ito. Meron akong nalimutan na important feature na overlook natin, itong master level control. Ito yung dinidiscuss ko kanina na merong i-set na volume control dito sa likod. Independent yung left channel at saka right channel. Doon sa manual, sabi ang pag-adjust, ilalagay sa full volume yung nasa harap na knob at saka dito natin i-adjust yung mga volume setting. Pag nakuha natin yung ideal volume, iiwanan natin dito to.
Tapos yung sarap, doon tayo mag-a-adjust ng mga volume depende sa environment. Anyway, nasabi ko kanina, kahit na nakababa yung volume doon sa harap, kung minsan pag malakas yung signal, hindi siya totally na-mute. Kaya ang gusto nyong i-mute, itong gagalawin natin, itong dalawang button na to. Okay, naka-set na itong system natin. Bali, 4 na speaker nga ang gagamitin natin. Tapos, ang source natin, dito sa line 2, ang input, dahil yun na sinasabi ng manual, galing yan sa Bluetooth. Ang gagamitin nating speaker sa set A, itong EB na model CX190, tsaka itong sa speaker B, itong TJ Media speaker. Okay, start na tayo ng testing. I-on na natin itong amplifier. Target muna natin sa speaker A. Ito yung EB na speaker. Yung volume trim niya, ito nasa baba. Pero pagka in-start natin yung music, dahil maganda itong Bluetooth na ginagamit ko, malakas ang signal ito, baka marinig na rin natin yung signal output. Itataas na lang natin dahan-dahan. Start natin ang music natin. Oh, yan, oh, may narinig tayong music kahit nakababa. Okay, ililipat natin sa speaker B. I-keep natin yung volume para the same setting ng volume. Pagsabayin ngayon natin.
Okay. Ano sa palagay nyo? Pasado ba? Yung volume natin wala pa sa alas 12. So, marami pang room para mapataas ang volume. Pati yung sa likod niya, na-set ko lang sa alas 10. Para lang sa information ninyo. Okay? Bahala na kayong magbigay ng komento. Salamat sa panonood ninyo. Thank you.